Ano ang nilalaman ng speech ni Dr. Cucalis sa Consensus 2025? Yan, sa main stage ng Consensus 2025 ay tumayo si Dr. Nicholas Cucalis, ang founder ng Pi Network. Dito ay ipinakita niya ang pangarap niyang pagsamahin ang AI at saka blockchain para sa mas malawak na adoption. Ayon po sa kanya, ang technology na ito ay pwedeng gamitin sa mga tunay na sitwasyon gaya po ng e-commerce, education at saka healthcare. Meron pong tatlong aspeto na kanyang tinutukan. Una ay ang AI at saka blockchain synergy. Pangalawa ay ang global solutions para sa DeFi at saka digital ID. At ang pangatlo ay ang decentralization milestone. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, paliwanag po natin ang unang aspeto na AI at saka blockchain synergy. Yan, ito ang ideya ay gamitin po ang lakas ng AI kasabay ng blockchain para mag-create or lumikha ng makabagong solusyon sa araw-araw nating buhay. Dito naman po sa global solutions para sa DeFi at saka digital ID, plano po nilang lumikha ng mga tools na pwedeng gamitin sa buong mundo para sa mas madaling access sa financial services at saka identity verification. At ang pangatlo ay ang decentralization milestone. Ay dito naman ay pinagmalaki rin ni Dr. Cucalis na tuluyan ng na-disable ang central node ng Pi Network. Ibig pong sabihin ay naging mas autonomous na po ang network. Kaya magandang pakinggan, di po ba? Pero ang problema ay wala po siyang binigay na timeline kung kailan ito maipapatupad. Wala ring malinaw na detalye kung paano ito mangyayari, kaya marami sa mga members ng Pi community ang nadismaya. Ngayon ay bakit po galit ang Pi community sa Pi Core team? Ayon po sa mga reports nitong nakaraang linggo ay in-announce ng Pi Core team ang Pi Network Ventures, isang $100 million venture capital fund para punduhan ang mga DApp na gagawin sa platform. Pero ang sagot ng community, critical at puno ng duda. At bakit? Dahil sa kabila ng napakalaking pondo, wala pa ring malawak na adoption si Pi Network. Sa totoo lang ay parang magsisimula pa lang ulit ang buong project. Wala pang sapat na dahilan para hikayatin ang mga dApp developers na gamitin ang Pi platform. Dagdag pa dito, ang patuloy na pagka-delay ng yung open mainnet launch, kasi hindi pa siya fully open. Yan, sa mga hindi pa nakakalam ay parang partial pa lamang po siya. Yung inaabangan po natin is yung magiging fully open na yung kanyang mainnet. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na isa sa katuparan, kaya nawawala na ang tiwala ng mga early supporters. Marami po ang nagtatanong, bakit pa kami maghihintay kung wala namang malinaw na direksyon? Ngayon ay ano po ang opinion ni Dr. Altcoin naman tungkol sa kinabukasan ni Picoin? Yan, or Pi Network. Si Dr. Altcoin ay isa po sa mga kilalang analyst sa Pi community at siya po ay naglabas ng kanyang prediction. Ayon po sa kanya ay posibleng makabangon itong si Pi kung masusunod ang mga ito. Yan, sa loob ng 6 hanggang 12 buwan, dapat mayroong fully operational team para sa Pi Network Ventures. Yan, sa parehong timeline, dapat ay may maayos na proseso ng pagpili at pag-vet ng mga quality projects. Dapat din na magsimula ang pag-release ng funds para sa mga developers sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. At sa loob po ng 1 hanggang 2 taon, dapat makabuo. Yan, dapat na makabuo na po ng high quality dApps. At kung sakaling malista si Picoin sa isang malaking exchange tulad ni Binance, malaking tulong ito sa kanyang presyo. Pero kung walang mangyayaring major event tulad po ng Binance listing, sinabi ni Dr. Altcoin na posibleng bumagsak si Picoin sa presyo na 0.40. Ibig sabihin ay balik po sa mababang presyo itong si Picoin na kanyang naranasan sa nitong nakalipas na buwan ng April. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang lagay ng presyo ni Picoin ngayon?
Matapos po ang event, si Picoin ay bumagsak ng 16% at ngayon ay nasa presyo na 0.71 mula po sa dating mataas na $1.5 nitong May. Ibig sabihin ay mahigit kalahati na po ang nawala sa kanyang value. Bukod pa rito, ang trading volume ay biglang tumaas ng 30%, umaabot na ngayon sa $552 million. Malinaw na maraming nagbebenta ng kanilang Picoins. Ito ay nagpapakita ng malakas na selling pressure at pagbaba ng tiwala ng mga holders. Ayan. Ngayon ay ano na po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Para sa atin na umaasa dito kay Picoin, ito ay malaking wake-up call. Marami po sa atin ang nagmina ng Pi gamit ang ating cellphone. Umaasang sa tamang panahon ay magagamit natin ito bilang tunay na asset. Pero sa nangyayari ngayon, dapat tayong maging mas maingat at mapanuri. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga pangako na lalo na kung wala namang malinaw na plano or timeline. Kung ikaw po ay may Picoin holdings, malagang bantayan mo ang development ng Pi Network sa mga susunod na buwan. Tingnan natin kung natutupad ba nila ang kanilang roadmap at kung may galaw na patungo sa open mainnet at saka exchange listing. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si Pi Network ay may napakagandang vision. Gusto nilang gawing accessible ang crypto sa masa. Gusto nilang pagsamahin ang AI at saka blockchain para sa practical use cases. Pero ang vision, kung walang malinaw na execution, ay mananatiling pangarap lamang. Ang mga investor at supporters ay hindi basta hype lang ang habol. Gusto po nila ng action, progress at saka transparency. Sa panahon ngayon ay napakaraming crypto projects. Ang hindi malinaw na project ay mabilis nawawala sa radar. Kaya kung gusto po ni Pi Network na bumangon, kailangan po nilang kumilos at hindi lang basta salita, kundi may timeline, detalye at saka resulta. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.